Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barkong pandigma ng Pilipinas hinamon ang presensya ng warship ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Namataan ng Philippine Navy ang isang warship na siyang pagmamay-ari ng People's Republic of China malapit sa Panata Island sa West Philippine Sea umaga ng ika-6 ng Hunyo. Batay sa mga ulat, namataan nila ang Maanshan Jiangkai second-class frigate ng People's Liberation Army na mayroong bow number 525 sa karagatan ng West Philippine Sea. Habang nagsasagwa ng pagpapatrolya ang Philippine Navy sa bahaging ito ng West Philippine Sea, tinatayang nasa layo ng 4.6 nautical miles ang layo nito mula sa BRP Andres Bonifacio na siyang gamit ng Philippine Navy para sa pagkakasa ng kanilang maritime patrols. Samantala, ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, umabot sa 3 beses ang ibinigay na warning signal sa naturang warship sa pamamagitan ng isang radio challenge, kung saan nagpapakita aniya ito ng matibay na paninindigan ng kanilang hanay na protektahan ang soberanya at ang exclusive economic zone ng bansa. Sa kasalukuyan, patuloy na minamatyagan ng AFP ang mga naturang warship habang patuloy na nagsasagawa ng maritime patrol sa Kalayaan Group of Islands. Yung pakaran ng direction niya? Oo. Bababa? Chinese warship 525. This is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Pinalalakas ng AFP ang koordinasyon at suporta ng kasundaluhan habang nagpapatrolya. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na masiguro ang West Philippine Sea, nagsagawa ng maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines sa parola noong ika-4 ng Hunyo. Ang patrol ay isa sa mga serye ng maritime operations na isinasagawa mula ika-4 ng Hunyo hanggang ika-7 ng Hunyo, upang palakasin ang mga karapatan ng bansa sa mga maritime domain nito sa Kalayaan Island Group. Nagsasagawa ng communication check ang mga tauhan ng BRP Andres Bonifacio sa maritime patrol sa paligid ng Likas Detachment, Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea noong ika-5 ng Hunyo. Nagsasagawa din ng komunikasyon ang Navy sa mga nakatalagang sundalo sa Kota Island sa panahon ng maritime patrol sakay ng BRP Andres Bonifacio noong ika-6 ng Hunyo. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng pangako ng AFP sa pagpapanatili ng isang mapagkakatiwalaang postura ng depensa sa rehiyon. CAS, BRP Andres Bonifacio, PS17, over. PS17, this is NF Delicas, go ahead, over. This is BRP Andres Bonifacio, PS17, conducting MARPAT in this vicinity. How's my signal, over? PS17, you're coming Lima Charlie, how's mine, over. Roger, you're coming loud and clear. NMDD Casa, thank you for your cooperation. This is BRP Andres Bonifacio, PS17. Thank you. Roger, PS17, this is NM Delicas, thank you. LMS Station Kota, this is BRP Andres Bonifacio, PS17, conducting maritime and sovereign patrol within vicinity 2 nautical miles southeast Kota Island Cage, Palawan. Request acknowledgement. PS17, this is selecting Kota. Good morning, ma'am. LMS Station Kota, this is BRP Andres Bonifacio, PS17, standing by channel 16. Earlier, ma'am, selecting Kota, standby 180. Parola Island, this is BRP Andres Bonifacio, PS17, carry number.
Partial test 17, kami number. This is Parola Island, over. Roger, we are now on your vicinity. Request ranger check. How's my signal, over? For info, you're coming loud and clear, over. Roger, likewise. Number is something, over. This is Papa Sierra 17, standing by, over. This is Parola, standing by. Itinulak ni Philippine Navy Flag Officer Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta ang pagtatayo ng isang naval base sa Panay Island, bayan ng Bagamanok sa Catanduanes, upang bantayan laban sa mga aggressor sa Benham Rice, na tinaguri ang Protected Food Supply Exclusive Zone at ang Pilipinas na Marine Resource Reserve. Sinabi ni Espeleta na nakikipag-ugnayan ang Philippine Navy sa provincial government ng Catanduanes para makakuha ng lupa para sa proposed forward operating bases sa Panay Island. Itinutulak ng Philippine Navy, sa pamamagitan ng Naval Forces of Southern Luzon, ang pagtatayo ng base na nakaharap sa Pacific Ocean para sa ground, air, at naval assets nito, at pagsasaayos ng sira-sirang pier para maserbisyohan ang mga barko na nakadeploy sa silangang seaboard ng bansa. Part of our strategic basics sa Navy is to develop area dito sa east side ng Philippines, and we identified Catanduanes, especially in the part of Panay Island, as one of our forward operating base. Currently, we are trying to coordinate with local government to help us procure the facility, the area, the real estate. And this is very strategic for the Navy and for the country para ma-check yung east coast natin. We need to forward our operating forces, our assets in that area. Napakahalaga po yung babantayan natin, no? Yung Benham Rice. And of course, yung area, kasi mahirap puntahan yung area na east coast. Doon nandito si Naval Forces Southern Luzon, but we need to project him sa east side pa para malaki yung coverage niya. Sir, what is the advantage of putting a naval headquarters in Catanduanes? For easily reaction, of course, and all the time check natin yung area kasi we will be putting up our naval monitoring systems. Sabihin, maglalagay tayo ng mga radars, mga surveillance system. Even kahit na wala tayong mga floating assets, makover natin yung area. Former US Lawrence Station, but it's owned by the Coast Guard, by the Philippine Coast Guard. So we will try to get a portion of that facility, yung sa Catanduanes, yung Panay Island, probably next to Loran, so we can have our naval monitoring stations there. It's really hard to cover all our territory, that's why we need to put something there malapit-lapit so we can react in that area. As long as the foreign vessels will kung magta-traverse man sila sa area natin, hindi lang natin sila papayagan pumasok sa territorial areas natin. They are authorized by international rules to be outside of our territory. That means the high seas from 12 nautical miles palabas. But they are not allowed to do surveillance or research hanggat wala silang paalam sa atin. So we have to check. We have to monitor them and we have to react. No? That's why we need to put forces there para makareact. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.